Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni Don Ricardo ay hindi payapa. Ito ay mabigat at nakakasakal, tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Nakaupo ang 65 taong gulang na negosyante sa kanyang paboritong silyon sa library, ngunit ang kanyang isipan ay wala sa librong hawak niya. Ang kanyang pandinig ay nakatuon sa kabilang kwarto, kung saan ang kanyang panganay na anak na si Jason ay nakikipag-usap sa telepono. Ang bawat salitang binibitawan nito ay parang patalim na dahan-dahang humihiwa sa kanyang dibdib. Narinig ni Ricardo ang boses ni Jason na puno ng pagkainip at kasakiman. Sinabi nito sa kausap na kailangan na nilang madaliin ang proseso ng pagdedeklara na wala na sa katinuan ng kanyang ama. Ayon kay Jason, ang matanda ay nagiging makakalimutin na at hindi na karapat-dapat humawak ng kumpanya. Nais nitong mapirmahan ang mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mailipat ang lahat ng asset sa kanyang pangalan bago pa man mahuli ang lahat. Napapikit si Ricardo ng mariin. Ang kanyang mga kamay na dating nagtayo ng imperyo ng Diamond Estates mula sa wala ay nanginig hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding galit at pagkabigo. Ito ang kapalit ng lahat ng kanyang sakripisyo. Ang batang pinalaki niya sa luho, pinag-aral sa pinakamagandang unibersidad sa ibang bansa, at binigyan ng lahat ng layaw, ay siya palang magpapabagsak sa kanya. Wala siyang nakitang pagmamahal sa mga mata ni Jason nitong mga nakaraang taon, tanging ang pagkalkula kung magkano ang mana na makukuha nito. Tumayo si Ricardo. Ang bigat ng kanyang dibdib ay tila hindi na niya kayang dalhin. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makahinga. Hindi siya tumawag ng katulong o driver. Sa halip pumasok siya sa kanyang walk-in closet at nagtungo sa pinakadulong bahagi nito. Doon sa ilalim ng mga mamahaling Italian suit at barong nakatago ang isang lumang kahon. Binuksan niya ito at kinuha ang mga damit na matagal na niyang hindi nasusuot, isang kupas na kamisa de chino, isang maluwag na shorts na kulay kaki, at isang pares ng tsinelas na pudpud na ang sakong. Ito ang suot niya noong siya ay nagsisimula pa lamang, noong siya ay isa pa lamang simpleng kargador sa Divisoria bago siya naging Don Ricardo. Nagbihis siya ng mabilis. Tumingin siya sa salamin at nakita ang isang matandang lalaki na mukhang walang-wala sa buhay. Walang bakas ng bilyonaryong nagmamay-ari ng kalahati ng mga gusali sa Makati. Iniwan niya ang kanyang wallet na puno ng credit card, ang kanyang mamahaling relo at ang kanyang telepono sa ibabaw ng tokador. Wala siyang dinalang kahit ano, maliban sa ilang barya na nakita niya sa bulsa ng lumang shorts. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sa likod ng mansyon, ang daanan ng mga hardinero at katulong. Lumabas siya nang walang nakakapansin. Ang init ng araw sa labas ay sumampal sa kanyang balat. Ngunit sa halip na mainis na ramdaman niya ang isang kakaibang kalayaan. Naglakad siya palayo sa kanyang gintong hawla. Nilampasan niya ang mataas na gate ng eksklusibong subdivision nang hindi pinapansin ng mga gwardiya na inakala sigurong isa lamang siyang matandang trabahador na napadaan. Sumakay siya sa isang jeepney na puno ng pasahero. Ang usok ng tambutso, ang init ng katawan ng mga katabi, at ang ingay ng lungsod ay bumalot sa kanya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang siya ay buhay, kahit na ang puso niya ay durog na durog. Bumaba siya sa isang mataong lugar sa Maynila, malayo sa malinis at air-conditioned na mundo na kanyang ginagalawan. Ang paligid ay magulo. Ang mga tindero ay nagsisigawan upang tawagin ang pansin ng mga mamimili. Ang mga sasakyan ay nagbubusinahan sa masikip na kalsada. Ang amoy ng pritong pagkain sa kanto ay humalo sa amoy ng pawis at alikabok. Naramdaman ni Ricardo ang pagkahilo. Hindi siya sanay sa ganitong init at ingay. Ang kanyang sikmura ay kumalam dahil hindi pa siya nag-aalmusal bago siya umalis ng bahay. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo.
napatingin siya sa isang maliit na grocery store sa kanto. Luma na ang karatula nito at medyo madilim ang loob, ngunit may aircon. Pumasok siya umaasa na makakabili ng tubig at tinapay upang maibsan ang kanyang gutom at uhaw. Kumuha siya ng isang maliit na basket. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin habang dinadampot niya ang isang bote ng tubig at isang balot ng tasty bread. Pumila siya sa counter apat sa likod ng isang babaeng mukhang mataray at panay ang reklamo sa kanyang kausap sa telepono. Habang nakatayo doon, kinapa ni Ricardo ang kanyang bulsa upang kunin ang mga barya. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Wala ang mga barya. Napagtanto niyang butas pala ang bulsa ng lumang shorts na suot niya. Marahil ay nalaglag ang mga barya habang siya ay nakaupo sa jeepney kanina. Wala siyang pera, wala siyang wallet, wala siyang telepono para tumawag ng tulong. Siya si Don Ricardo na kayang bilhin ang buong gusaling ito nang hindi kumukurap ay nakatayo ngayon sa pila ng grocery na walang pambayad kahit sa isang bote ng tubig. Tumingin siya sa kahera. Isang babaeng nasa edad 40, may pagod na mga mata ngunit maamong mukha. Nakasuot ito ng uniforme na medyo maluwag sa kanya. Ang nameplate sa kanyang dibdib ay may nakasulat na Teresa. Naramdaman ni Ricardo ang matinding hiya na umaakyat sa kanyang leeg. Paano niya sasabihin ito? Paano niya ipapaliwanag? Sa likuran niya ang mataray na babae na kinilala niyang si Vanessa, base sa tawag nito sa telepono, ay lumingon sa kanya at tiningnan siya mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. "Dalian mo naman, Manong," sabi ni Vanessa sa tonong matigas at walang galang. "Ang babaho ng mga tao dito, nagmamadali ako." Yumuko si Ricardo. Sa sandaling iyon, hindi siya isang don. Siya ay isang matandang lalaki lamang na nawawala gutom at walang halaga sa paningin ng iba. At ang tadhana ay naghahanda ng isang pagsubok na magbabago hindi lamang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buhay ng kaherang nasa kanyang harapan. Sa likod ng kahera numero 4, nakatayo si Teresa ng tuwid, ngunit ang kanyang likod ay humihigop ng kirot sa bawat segundong lumilipas. Walang tigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay, kuha ng panindaskan ng barcode, pasok sa supot isang sayaw na paulit-ulit niyang ginagawa sa loob ng 8 oras bawat araw. Ang matinis na tunog ng scanner tuwing nagbabasa ito ng presyo ay tila martilyong pumupukpok sa kanyang sentido, ngunit pinilit niyang panatilihin ang ngiti sa kanyang labi. "Salamat po, ma'am. Balik po kayo." Sambit niya sa isang ginang na nagmamadaling umalis, dala ang 2 supot ng gatas. Nang makaalis ang customer, saglit na bumagsak ang balikat ni Teresa. Pasimple niyang hinaplos ang kanyang bulsa sa ilalim ng apron. Naramdaman niya ang lutong ng nag-iisang 500 piso na nakatago doon. Iyon na lamang ang natitira niyang pera hanggang sa susunod na sahod sa Biyernes, 500 piso. Sa isip niya mabilis na nagtuos ang mga numero. 100 para sa pamasahe niya at ng kapatid niyang si Nico sa loob ng 3 araw. 200 para sa bigas at ulam, marahil ay sardinas at itlog na naman. Ang natitirang 200 ay nakalaan para sa proyekto ni Nico sa eskwela. Hindi pwedeng galawin iyon. Nangako siya sa kanilang yumaong ina na pagtatapusin niya ang kapatid kahit ano pa ang mangyari. Biglang umilaw ang cellphone na nakapatong sa gilid ng kaha. Isang mensahe ang dumating. Binasa niya ito ng pasimple at parang binuhusan ng malamig na tubig ang kanyang sikmura. "From landlady, Teresa, huling palugit na ngayon. Kapag wala pa rin ang renta bukas ng umaga, hakutin mo na ang mga gamit niyo. Maraming nag-aabang sa unit." Nanuyo ang lalamunan ni Teresa. Ang renta. Nakalimutan niya ang renta dahil sa dami ng iniisip. Ang utang na naiwan ng pagkakaospital ng nanay nila noong nakaraang taon ay unti-unti nang umuubos sa katinuan niya. Ang hospital bill ang funeraria at ngayon ang renta. Gusto niyang umiyak, gusto niyang sumigaw at magwala at tanungin ng Diyos
kung bakit parang pasan niya ang buong daigdig. Pero hindi pwede. Nasa trabaho siya. Nasa harap siya ng mga tao. Huminga siya ng malalim pilit na pinakalma ang kumakabog niyang dibdib at tumingin sa susunod na customer. Isang matandang lalaki ang lumapit sa kanyang counter. Iba ang itsura nito kumpara sa mga karaniwang namimili dito. Nakasuot ito ng isang kupas na kamisa de chino na parang dekada na ang tanda. Ang kanyang shorts ay maluwag at lawlaw at ang tsinelas niya ay manipis na. Ang buhok nito ay magulo at puting-puti na at ang balat sa kanyang mga braso ay kulubot at sunog sa araw. Naalala ni Teresa ang kanyang tatay. Ganitong-ganito ang itsura ng tatay niya tuwing umuuwi galing sa bukid noon. Sa probinsya pagod luma ang damit pero may dignidad. Inilapag ng matanda ang 2 piraso ng paninda sa counter, isang maliit na bote ng mineral water at isang balot ng murang tinapay. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ng bahagya habang binibitawan ang mga ito. "Magandang hapon po, tatay," bati ni Teresa. Mas malambot ang boses niya ngayon kumpara kanina. "Ito lang po ba?" Tumango ang matanda ng dahan-dahan, hindi makatingin ng diretso sa kanya. Parang nahihiya ito. "Oo, hija. Nauuhaw lang ako." Kinuha ni Teresa ang scanner. Ang pulang ilaw ay tumama sa barcode ng tubig. Pagkatapos ay sa tinapay. "Bale 45 pesos po lahat, tay," sabi ni Teresa habang nakatingin sa monitor. Naghihintay siya pero walang inabot na bayad. Tumingin siya sa matanda. Nakita niya ang biglang pagbabago sa mukha nito. Ang kanang kamay ng matanda ay mabilis na kumapa sa bulsa ng shorts. Pagkatapos ay sa kaliwang bulsa. Pagkatapos ay sa likod. Ang noo ng matanda ay nagsimulang pagpawisan kahit malamig ang aircon ng grocery. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Kinapa niya ulit ang mga bulsa, mas mabilis, mas desperado. Binaliktad niya ang kaliwang bulsa at lumawit ang tela butas. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Naramdaman ni Teresa ang hiya ng matanda. Ito ay tumatagos sa kanya na parang sarili niyang kahihiyan. Alam niya ang pakiramdam na iyan, ang pakiramdam na kapkapan mo ang sarili mo at wala kang makapa, kundi hangin. Anong? Nanginginig ang boses ng matanda. "Pasensya na, hija. Ang pera ko. Nandito lang yun kanina." Ang kanyang boses ay mahina. Halos pabulong-puno ng pagkabigla. Tumingin siya sa paligid sa sahig baka sakaling nahulog lang. Pero malinis ang makintab na tiles ng sahig. "Nawawala ang pera ko." Bulong ulit ng matanda at sa pagkakataong ito, nandoon ang tono ng pagkatalo. Yumuko siya hindi na makatingin kay Teresa. "Pasensya na. Ibabalik ko na lang." Akmang kukunin ng matanda ang tinapay para ibalik sa estante nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Isang boses na matinis, maarte at puno ng pagkainip. "Oh my God! Seriously?" Napatingin si Teresa sa susunod na customer. Si Vanessa. Kilala niya ito. Ito ang babaeng laging nagrereklamo kapag hindi malamig ang aircon, ang babaeng laging nagpapapalm ng mukha sa cellphone habang naglalakad ang babaeng amoy, mamahaling pabango pero masangsang ang ugali. Humakbang si Vanessa palapit, ang kanyang mataas na takong ay tumutunog ng matigas sa sahig. Nakataas ang kilay nito habang nakatingin sa matanda na parang nakakita ito ng ipis sa kanyang pagkain. "Manong, kung wala kang pambayad, tumabi ka na lang," sabi ni Vanessa nang malakas sapat para marinig ng ibang nakapila. "You're holding up the line. Some of us actually have work to do." "Ma'am, sandali lang po." Subok ni Teresa na awatin pero hindi nagpaawat si Vanessa. "No miss, look at him." Itinuro ni Vanessa ang matanda gamit ang kanyang mahabang kuko na may manicure. "Obvious naman na walang pera yan eh. Bakit ba pinapapasok ang mga ganyan dito? Nagiging charity ward na ba itong grocery nyo?"
Nakita ni Teresa kung paano lalong yumuko ang matanda. Ang mga balikat nito ay nanginig. Ang dignidad nito ay tinatapakan sa harap ng maraming tao. Ang mga ibang namimili ay nagsimulang magbulungan. Ang iba ay naiinis na rin sa pagkaantala. Tiningnan ni Teresa ang matanda. Tiningnan niya ang tuyong labi nito at ang nanginginig na mga kamay. Uhaw na uhaw ito at gutom. Tiningnan niya si Vanessa na ngayon ay inilabas na ang cellphone at itinututok ang kamera sa matanda. Marahil ay para i-post sa social media ang kanyang bad experience. At huli, hinawakan ni Teresa ang kanyang bulsa, ang 500 piso, ang pamasahe ni Nico, ang pambili ng bigas, ang natitirang dugo na bumubuhay sa kanila. Kung babayaran niya ito, mababawasan ang budget nila. Magugutom sila ng konti, maglalakad na lang siguro siya pauwi. Pero nang tingnan niya ulit ang matanda, hindi costumer ang nakita niya. Nakita niya ang kanyang tatay nung nabubuhay pa ito. Pagod lumaang damit pero tao. Isang tao na nasasaktan. Huminga ng malalim si Teresa. Isang desisyon na galing sa puso, hindi sa utak. Huwag po kayong mag-alala, tay, sabi ni Teresa ng malakas at malinaw sapat para marinig ni Vanessa at ng lahat ng nakikinig. Kinuha niya ang tinapay at tubig at mabilis na iniskan ulit ang mga ito. Pagkatapos, dumukot siya sa kanyang sariling bulsa. Inilabas niya ang lukot na 500 piso at inabot ito sa kaha. Ako na po ang magbabayad. Ang hangin sa loob ng grocery store ay tila biglang bumigat na, parang ang lahat ng oxygen ay hinigop ng tensyon sa pagitan ng 3 tao sa kahera numero 4. Ang kamay ni Teresa ay nanatiling nakalahad, hawak ang 500 piso na parang isang sagradong alay. Ito ay hindi lamang papel, ito ay pawis pagod at ang huling pag-asa ng kanyang pamilya para sa linggong ito. Mama ko na po ang magbabayad, unit na mo. Ulit ni Teresa, mas matatag ang boses ngayon, bagaman ang kanyang puso ay kumakatok ng malakas sa kanyang dibdib. Tiningnan siya ni Don Ricardo. Ang mga mata ng matanda na kanina ay puno ng hiya at takot, ay napalitan ng isang emosyon na hindi agad mabasa ni Teresa. Pagkagulat, pasasalamat, o baka naman awa, dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay mula sa kanyang bulsa. Ija! Ang boses ni Ricardo ay basag puno ng emosyon. Huwag na. Malaking halaga yan para sa isang katulad mo. Ibalik ko na lang. Hindi po, tay. Mabilis na sagot ni Teresa habang inilalagay ang pera sa kaha at mabilis na pinipindot ang mga buton. Ang tunog ng makinilya ay mabilis at tiyak. Nakapang-punch na po ako. Wala nang bawian. At saka kailangan niyo po ng tubig. Namumutla na kayo. Sa likuran ng pila isang singhal ang pumutol sa sandali ng kabutihan. Si Vanessa ay humakbang palapit, ang kanyang mukha ay namumula sa pinaghalong inip at galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin kay Teresa, tila hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Wait, are you seriously paying for this beggar? Ang matinis na tanong ni Vanessa. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong tindahan na kumuha ng atensyon ng ibang mga namimili at ng guwardiya sa pinto. Teresa Wright, you're a cashier. Minimum wage earner ka lang at magbabayad ka para sa isang stranger na mukhang hindi naligo ng isang linggo. Hindi sumagot si Teresa. Nagpatuloy siya sa pag-scan. Ang bote ng tubig, ang tinapay. Inilagay niya ang mga ito sa isang plastic bag ng may pag-iingat. Ma'am Vanessa, sagot ni Teresa ng mahinahon, ngunit may diin, hindi tumitingin sa mata ng babae. Costumer po siya at tao po siya. Nauuhaw siya. Kung kayo po ang nasa posisyon niya, gagawin ko rin po ito para sa inyo. Ang sagot na yon ay tila lalong nagpaapoy sa galit ni Vanessa. Para sa kanya ang pagkakapantay sa isang hampas lupa
ay ang pinakamalaking insulto. "Excuse me." Bulalas ni Vanessa sabay tawa ng mapakla. "Huwag mo akong itulad sa kanya. I can buy this whole store if I want to." Ang sinasabi ko, kaya nagiging tamad ang mga katulad niyan, ay dahil sa mga katulad mong nagpapakabayani. You are tolerating mendicancy. Habang nagsasalita, inilabas ni Vanessa ang kanyang mamahaling telepono. Binuksan niya ang camera app at sinimulan ang live stream. Itinutok niya ang lens sa mukha ni Ricardo na yumuko upang takpan ang kanyang sarili at pagkatapos ay kay Teresa. "Hi guys, look at this." Sabi ni Vanessa sa camera, ang tono ay biglang nagbago mula sa galit ay naging mapang-uyam na vlogger. "Nandito ako sa Freshmart ngayon. And guess what? This cashier is delaying everyone just to play hero to this dirty old man. Grabe ang baho dito, amoy lupa. This service is trash." Naramdaman ni Teresa ang init na umaakyat sa kanyang pisngi. Ang kahihiyan ay hindi para sa kanya, kundi para sa matanda. Nakita niya kung paano nanginig ang mga balikat ni Ricardo habang pilit nitong itinatago ang mukha sa kamera. "Ma'am, tama na po." Pakiusap ni Teresa. "Bawal po mag-video dito. Respeto naman po sa costumer." Respeto. Ang kilay ni Vanessa ay halos umabot sa kanyang hairline. "I deserve respect because I am a paying customer." Siya wala siyang pambayad, so wala siyang karapatan dito. Sa tindi ng kanyang gigil at marahil ay para bigyan ng action ang kanyang mga viewers, biglang hinablot ni Vanessa ang plastic bag na inaabot sana ni Teresa kay Ricardo. Ang pangyayari ay mabilis at marahas. Hinila ni Vanessa ang supot at ibinalibag ito pabalik sa counter. Ang lakas ng pagkakabagsak ay naging sanhi upang tumalsik ang laman nito. Ang bote ng tubig ay gumulong at nahulog sa sahig. Ang takip nito ay tumilapon. At ang laman ay tumapon lumilikha ng isang mabilis na kumakalat na lawa sa makintab na tiles. Ang tinapay ay nayupi. Ang pabalat nito ay napunit. At ang laman ay sumambulat sa maruming sahig. Tumigil ang mundo sa loob ng grocery. Ang mga namimili sa kabilang pila ay napahinto. Ang manager na si Mr. Santos ay dali-daling tumakbo mula sa opisina. Tiningnan ni Teresa ang tinapay sa sahig. Sayang, pagkain iyon. Grasya iyon. Sa isip niya nakita niya ang mga gabing naghahati sila ni Nico sa isang pirasong pandesal. Ang makitang tinapakan at binaboy ang pagkain ay nagdulot ng kirot sa kanyang puso na mas masakit pa sa anumang sampal. Dahan-dahang lumuhod si Teresa. Hindi niya pinansin ang tubig na bumabasa sa kanyang pantalon. Pinulot niya ang nayuping tinapay. Pinulot niya ang bote ng tubig. Ang dumi. Bulong ni Vanessa na ngayon ay medyo umatras dahil natalsikan ng tubig ang kanyang designer shoes. Ew, look at that. Bagay sa kanya sa sahig kumakain. Tumayo si Teresa. Ang kanyang uniforme ay basa at may mantsang ngunit ang kanyang mukha ay hindi kakikitaan ng pagkatalo. Tumingin siya kay Vanessa ng diretso sa mata. Sa pagkakataong ito, walang takot. Walang pag-aalinlangan. "Ma'am," sabi ni Teresa sa boses na mababa, ngunit nanginginig sa pigil na galit. "Binayaran ko po ang tinapay na yan. Pag-aari ko na yan nang itapon nyo. Mayaman po kayo mabango kayo Pero ang ugali nyo po mas mabaho pa sa sinasabi nyong amoy ng matandang ito." Napaatras si Vanessa. Ang kanyang bibig ay bumuka, ngunit walang lumabas na salita. Ang kamera ay nakatutok pa rin nire-record ang bawat sandali ng kanyang pagkapahiya. Samantala, si Don Ricardo ay tahimik na nakamasid. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagmamalupit. Nakita niya ang pagtapon sa pagkain. Higit sa lahat nakita niya ang isang babaeng walang-wala na handang ibigay ang lahat at handang ipagtanggol ang dignidad ng isang stranger kahit kapalit nito ay ang sarili niyang trabaho. Ang kamao ni Ricardo ay nakakuyom sa gilid ng kanyang kupas na shorts. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi ang mainit na galit ng isang api, kundi ang malamig,
at kalkuladong galit ng isang leon na naghihintay ng tamang oras para maningil. Lumapit ang manager si Mr. Santos na mukhang takot na mawalan ng VIP customer. Anong nangyayari dito? Teresa, anong ginawa mo kay Ma'am Vanessa? Sigaw ng manager agad na kumakampi sa mukhang mayaman. Bago pa makasagot si Teresa, nagsalita si Ricardo. Ang kanyang boses ay mahina paos at garalgal ang boses ng isang matandang pagod, ngunit may kakaibang bigat ito na nagpatigil sa lahat. Wala siyang ginawa, sabi ni Ricardo habang dahan-dahang pinupulot ang isa pang piraso ng tinapay na nalaglag malapit sa kanyang paa. Binigyan niya ako ng pagkain. Ang babaeng ito, tinuro niya si Vanessa nang hindi tumitingin dito. Tinapon niya ang grasya ng Diyos. Tumingin si Ricardo kay Teresa. Sa mga mata ng bilyonaryo na nakatago sa anyo ng isang pulubi, nakaukit ang isang pangako. Salamat anak, sabi niya. Hinding-hindi ko makakalimutan ang ginawa mo ngayong araw. Kinuha ni Ricardo ang nayuping tinapay mula sa kamay ni Teresa. Tila ito ay ginto at dahan-dahang naglakad palabas ng pinto. Iniwan niya ang ingay ang iskandalo at ang isang Vanessa na nanggagalaiti sa galit habang nagbabanta sa manager na ipapatanggal si Teresa. Sa labas ang init ng araw ay muling sumalubong kay Ricardo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang matandang naliligaw. Mayroon na siyang misyon. Nahanap na niya ang hiya sa gitna ng basura at sisiguraduhin niyang ang bawat luhang pumatak kay Teresa ngayon ay mapapalitan ng diamante bukas. Ngunit sa ngayon, kailangan munang magsimula ang pagsubok. Lumubog na ang araw nang matapos ang shift ni Teresa. Ang langit ay nagkulay ube at dalandan isang magandang tanawin na bihira niyang mapansin dahil sa pagod. Mabigat ang kanyang mga hakbang palabas ng employee entrance ng Fresh Mart. Ang insidente kanina kay Vanessa ay nag-iwan ng pait sa kanyang lalamunan at ang banta ng manager na si Mr. Santos na huling babala. Na niya ito ay paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan. Ngunit paglabas niya sa kalsada, natigilan siya. Sa gilid ng bangketa, nakaupo sa isang piraso ng karton ay ang matandang lalaki kanina. Hawak pa rin ito ang nayuping balot ng tinapay na binili ni Teresa. Nakayuko ito tila pasan ang mundo habang ang mga sasakyan at tao ay dumadaan lang na parang wala siya doon. Lumapit si Teresa. Ang awa ay muling bumalong sa kanyang puso. Tinatabunan ng sarili niyang mga problema. Tay, tawag niya ng mahina. Nag-angat ng tingin ang matanda. Ang mga mata nito sa ilalim ng makapal na kilay at puting buhok ay pagod. Ngunit may kislap ng pag-asa nang makita siya. Hija, bati ng matanda. Pilit itong ngumiti bagaman halatang hirap ang katawan. Hinihintay kita. Bakit po kayo nandito pa? Tanong ni Teresa. Lumuhod ng bahagya para magkapantay sila. Gabi na po. Wala po ba kayong uuwian? Ang pamilya nyo. Nakita ni Teresa ang pagdaan ng lungkot sa mukha ng matanda. Isang lungkot na malalim, parang sugat na hindi gumagaling. Si Don Ricardo sa sandaling iyon ay kailangang maghabi ng kwento. Hindi niya pwedeng sabihin na siya ang may-ari ng lupang tinatayuan ng grocery store na ito. Hindi niya pwedeng sabihin na may mansion siya sa Forbes Park. Kailangan niyang maging kung ano ang tingin sa kanya ng mundo ngayon. Isang matandang walang halaga. Wala na akong uuwian, anak. Pagsisinungaling ni Ricardo, ang boses niya ay nanginginig. Hindi dahil sa pag-arte, kundi dahil sa katotohanan ng kanyang nararamdaman. Sa kanyang mansyon wala naman talagang naghihintay sa kanya na itinuturing niyang tahanan. Ang mga anak ko, may kanya-kanya na silang buhay. Pabigat lang daw ako, kaya lumayas na lang ako bago pa nila ako ipagtabuyan. Nanikip ang dibdib ni Teresa. Naalala niya ang kanyang tatay. Kung buhay pa ito, hinding-hindi niya hahayaang maramdaman nito na pabigat siya. Ano pong pangalan niyo, Tay? Carding.
Tawagin mo na lang akong Lolo Carding. Tiningnan ni Teresa ang hawak nitong tinapay. Hindi pa ito nababawasan. Marahil ay nahihiya itong kumain sa daan o baka tinitipid niya ito para bukas. Tiningnan ni Teresa ang kanyang pitaka. Wala nang laman, pero may bigas pa sa bahay. May natitira pang 3 pirasong tuyo. Kasya na yon sa 3 tao kung dadamihan ng sabaw ng kape. Thai carding. Sabi ni Teresa, inaalala yan ang matanda na tumayo. Ang braso nito ay manipis at mainit. Sumama na po kayo sa akin. Maliit lang po ang bahay namin, mainit, pero may pagkain naman. Hindi ko po kayo pwedeng iwan dito sa kalsada. Nagulat si Ricardo. Sa mundo ng negosyo, walang nag-iimbita ng estranghero sa bahay ng walang kapalit. Lahat ay transaksyon. Lahat ay may hidden agenda. Pero ang babaeng ito nakakatapos lang hiyain sa harap ng maraming tao dahil sa kanya ay nagbubukas pa ng pinto. Nakuhidya, nakakahiya. Tanggi ni Ricardo, bagaman ang totoo ay gusto niyang makita kung hanggang saan ang kabutihan ni Teresa. Baka magalit ang asawa mo o pamilya mo. Wala po akong asawa. Kapatid ko lang ang kasama ko. Mabait yun. Ngumiti si Teresa, isang ngingiti na umabot sa kanyang mga mata. Halina po, masarap ang ulam namin tuyo. Paborito niyo yun, panigurado. Naglakad sila patungo sa eskinita ng Barangay San Roque. Ang daanan ay masikip, madilim at amoy imbornal sa ilang bahagi. Ang mga sampayan ay nakaharang sa daanan at ang ingay ng mga telebisyon at radyo mula sa magkakadikit na bahay ay nagsasapawan. Ito ang realidad ng Maynila na matagal nang hindi nakikita ni Ricardo mula sa bintana ng kanyang air-conditioned na Mercedes-Benz. Huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa hollow blocks at kahoy. Luma na ang pintura at ang bubong ay may mga tapal pero malinis ang paligid. May mga paso ng halaman sa tapat na nagbibigay ng kaunting ganda sa gitna ng kahirapan. Pagbukas ni Teresa ng pinto, sumalubong sa kanila ang isang binatilyo na nag-aaral sa maliit na mesa. Si Nico, 16 na taong gulang, payat, pero matangkad. Ate, andyan ka na pala. Bati ni Nico, pero natigil siya nang makita ang matandang kasama ng kapatid. Kumunot ang noo ng binatilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at kaunting pagdududa. Sino po siya? Nico, mano po ka kay Lolo Carding. Utos ni Teresa habang inaalis ang sapatos. Nakita ko siya sa labas ng grocery. Wala siyang matutuluyan ngayong gabi. Dito muna siya kakain. Lumapit si Nico at nagmano tanda ng paggalang na likas sa mga Pilipino. Pero bumulong ito kay Teresa nang makalapit sa kusina. Ate, sigurado ka ba? Kilala mo ba yan? At saka, 3 lang ang tuyo natin. Panghapunan at baon ko na bukas yun. Narinig ni Ricardo ang bulong. Naramdaman niya ang hiya. Tama ang bata. Pabigat siya. Ang isang bilyonaryo ay aagaw pa ng pagkain sa isang mahirap na estudyante. Hija, tawag ni Ricardo mula sa pintuan. Aalis na lang ako. Nakakahiya sa kapatid mo. Hindi, tay. Dito kayo. Mariing sabi ni Teresa. Tumingin siya kay Nico ng makahulugan. Ang tingin na nagsasabing, gagawin natin ang tama kahit mahirap. Nico, magsaing ka pa ng kaunti. Hati-hati tayo. Mas masarap ang pagkain kapag may pinagsasaluhan. Napabuntong hininga si Nico pero sumunod din. Mabait na bata na isip ni Ricardo. Maingat lang dahil sa hirap ng buhay. Ang hapunan ng gabing iyon ay simple. Walang steak, walang wine, walang caviar. Sa gitna ng maliit na mesa ay may isang pinggan ng pritong tuyo, isang mangkok ng sinangag na maraming bawang para pampabusog, at sawsawang suka na may sili. Umupo si Ricardo sa upuang monoblock na medyo umuga. Ang init sa loob ng bahay ay nagpapawis sa kanya pero hindi niya ito alintana. Kumuha si Teresa ng kanin at nilagyan ng plato ni Ricardo. Hinati niya ang tuyo. Ibinigay niya ang buong piraso kay Nico at ang isa kay Ricardo. Ang natitirang isa ay hinati niya sa 2
para sa kanyang sarili at para sa baon ni Nico bukas. Kain na po tay, yaya ni Teresa. Sumubo si Ricardo gamit ang kutsara. Ang alat ng tuyo at ang asim ng suka ay sumabog sa kanyang panlasa. Sa loob ng maraming taon, kumakain si Ricardo sa mahahabang mesa na puno ng pagkain pero mag-isa. Ang katahimikan sa kanyang mansyon ay binabasag lang ng tunog ng kanyang sariling pagnguya. Dito sa masikip na bahay na ito, rinig niya ang kwentuhan ng magkapatid, ang tunog ng kutsara sa plato, ang buhay. Biglang tumulo ang luha mula sa mata ni Ricardo. Isang butil sunod, ang isa pa hanggang sa maging tuloy-tuloy na agos. Natigil si Teresa at Nico. Tay, bakit po? Nag-aalalang tanong ni Nico. Maalat po ba masyado? Gusto niyo ng tubig? Umiling si Ricardo habang pinupunasan ang kanyang mata gamit ang likod ng kanyang palad. Hindi ihot garalgal na sagot ni Ricardo. Masarap, napakasarap. Naalala ko lang, matagal na panahon na simula noong may kasabay akong kumain na parang pamilya. Tinitigan siya ni Teresa. Sa mga mata ng kahera, nakita ni Ricardo ang pagkaunawa. Hindi awa kundi pagkaunawa. Alam ni Teresa ang pakiramdam ng pangungulila. Wala na rin po kaming magulang tay. Kwento ni Teresa ng mahina. Si nanay namatay last year. Si tatay matagal na. Kaya naiintindihan namin kayo. Dito po kahit mahirap kami, hindi kayo nag-iisa. Sa gabing iyon, sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng fluorescent lamp, natagpuan ni Don Ricardo ang isang bagay na hindi nabibili ng lahat ng pera niya sa bangko, ang pakiramdam ng pagiging tao. At sa kanyang puso, gumawa siya ng sumpa. Ang pamilyang ito na naghati ng kanilang huling isda para sa kanya ay hindi na muling magugutom sa oras na matapos ang kanyang pagpapanggap. Ngunit hindi pa tapos ang gabi. Habang nagliligpit sila ng pinagkainan isang anino, ang dumaan sa bintana. Isang lalaki ang kumatok ng malakas sa pinto. Ang mga katok ay mabilis at walang pasintabi, nagpapahiwatig ng masamang balita. Ang mga katok sa pinto ay mabilis at mabigat, na tila ba ang kahoy ay bibigay anumang oras sa lakas ng pagkakapukpok. Napahinto si Teresa sa pagliligpit ng mga plato. Ang kaninang mainit na pakiramdam ng pagsasalo ay biglang pinalitan ng lamig ng kaba. Si Nico ang unang tumayo, akmang bubuksan ng pinto, ngunit pinigilan siya ni Teresa. Alam ng dalaga kung sino yon. Ang ganitong klase ng pagkatok, walang pasintabi, at puno ng pagmamadali, ay pagmamayari lamang ng iisang tao sa compound na ito. Binuksan ni Teresa ang pinto ng dahan-dahan. Bumungad sa kanya ang mukha ni Aling Bebang, ang katiwala ng apartment na nakapamiwang, at ang mukha ay lukot na lukot sa inis. Sa likod nito ay ang madilim na pasilyo ng paupahan kung saan ang ibang mga kapitbahay ay sumisilip na naaakit sa amoy ng eskandalo. Teresa, ang boses ni Aling Bebang ay matinis at tumatagos sa manipis na dingding. Gabi na, pero kailangan nating mag-usap. Tumawag ang may-ari ng building, si Ma'am Vanessa. Nanigas si Teresa sa kanyang kinatatayuan. Narinig din ni Don Ricardo ang pangalan mula sa kanyang kinauupuan sa munting mesa. Vanessa, ang babae sa grocery. Galit na galit si Ma'am. Patuloy ni Aling Bebang ang boses ay sadyang nilalakasan para marinig ng mga usisero. Sabi niya, binastos mo daw siya sa trabaho mo at ngayon nag-uuwi ka pa ng lalaki dito. Sinilip ni Aling Bebang ang loob ng bahay at nakita si Ricardo. Ang tingin ng katiwala ay mapanuri puno ng malisya habang tinititigan ang matandang nakasuot ng kamisa de chino. Ayan ba ang pulubi sa viral video? Ang tawa ni Aling Bebang ay puno ng panghahamak. Naku Teresa, wala ka na ngang pambayad sa renta. Nag-aampon ka pa ng palamunin. Sabi ni Ma'am Vanessa, kung hindi ka makakapagbayad ng dobleng renta, bukas bilang danyo sa stress niya, lumayas na kayo.
Ngayon din. Aling Bebang, parang awa nyo na. Pakiusap ni Teresa, ang boses ay nanginginig. Ngunit pinipilit maging mahinahon. Huwag naman po dito mag-eskandalo. Nakakahiya sa bisita. Magbabayad po ako. Pangako sa sweldo. Pangako, puro ka pangako. Sigaw ni Aling Bebang. Bukas ng umaga, kapag wala, hahakutin ko ang mga gamit niyo palabas. Isinara ni Aling Bebang ang pinto nang padabog isang aksyon na nagpayanig sa buong kwarto at nagpatahimik sa gabi. Nakatayo lang si Teresa sa harap ng saradong pinto. Ang kanyang balikat ay bumagsak. Ang bigat ng mundo ay muling dumagan sa kanya. Tumayo si Ricardo. Nais niyang dukutin ang kanyang tseke. Nais niyang tawagan ang kanyang abogado para bilhin ang buong building na ito at palayasin si Vanessa at ang katiwala nito. Ngunit wala siyang magagawa ngayon. Siya ay si Lolo Carding, isang matandang walang pera. Ang kawalan ng kapangyarihan ay isang mapait na tableta na kailangan niyang lunukin. Hija, tawag ni Ricardo. Humarap si Teresa. Pilit siyang ngumiti kahit na ang mga mata niya ay nangingilid ang luha. Pasensya na po kayo, tay. Maingay talaga dito. Huwag niyo na po intindihin yon. Matulog na po kayo. Dito na lang po kayo sa sofa, si Nico sa sahig at ako sa kwarto. Wala nang nasabi si Ricardo. Nakita niya ang dignidad ni Teresa sa gitna ng kahihiyan. Hindi ito nagreklamo. Hindi ito nanisi. Tinanggap lang nito ang dagok at nagpatuloy. Kinabukasan, maagang umalis si Teresa para pumasok sa trabaho. Bit-bit ang bigat ng deadline ng renta. Naiwan si Ricardo at si Nico sa bahay. Walang pasok ang binatilyo. Habang nag-aaral si Nico sa mesa, napansin ni Ricardo ang tumutulong gripo sa lababo. Ang patak ng tubig ay paulit-ulit at nakakairita. Kumuha siya ng lumang goma at ilang simpleng gamit na nakita niya sa ilalim ng lababo. Tahimik na inayos ni Ricardo ang gripo. Pagkatapos inayos niya ang paa ng silyang umuuga. Pagkatapos ang pundidong bumbilya sa kusina. Pinagmamasdan siya ni Nico. Ang pagdududa sa mata ng bata ay unti-unting napalitan ng kuryosidad. Marunong po pala kayo magkumpuni, tay? Tanong ni Nico habang umiinom ng tubig. Dati noong bata pa ako. Sagot ni Ricardo habang pinupunasan ang pawis sa noo. Kargador ako, tubero, karpintero. Lahat pinasok ko. Alam mo, iho, ang bahay parang buhay yan. Kapag may sira, inaayos. Hindi tinatapon. Tumingin si Nico sa kanya, tila may malalim na iniisip. Si ate. Lagi niyang inaayos ang problema namin. Pero minsan parang siya na yung masisira. Tinapik ni Ricardo ang balikat ng binatilyo. Ang kamay niya ay magaspang, ngunit mainit. Kaya nandito tayo para tulungan siya. Hindi sa pera, kundi sa pagpapagaan ng dadalhin niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo ang isang koneksyon na hindi niya naramdaman kay Jason kailanman. Si Jason na laging humihingi ng bagong kotse kapag nasira ang luma. Si Nico na nag-aalala sa kapatid kahit walang-wala sila. Samantala, sa kabilang panig ng lungsod, sa pinakamataas na palapag ng Diamond Estates Tower, ang hangin ay malamig at amoy mamahaling katad. Si Jason ay nakaupo sa likod ng kanyang malawak na mesa. Ang muka ay halos dumikit na sa screen ng kanyang tablet. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit habang pinapanood ang video na paulit-ulit na nagpe-play. Ang pamagat ng video, Crazy Beggar and Stupid Cashier at Fresh Mart. Sa video, nakita niya si Vanessa na nagwawala. Pero hindi si Vanessa ang tinitingnan niya. Ang kanyang atensyon ay nasa matandang lalaki na nakayuko suot ang kamisa de chino na pamilyar sa kanya. Iyon ang damit na suot ng tatay niya sa hardin noong huli silang magkita. Papa? Bulong ni Jason, ang boses ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Binasa niya ang mga komento. Grabe naman si ate girl. Buti tinulungan niya si lolo. Sino ba yang matanda, mukhang may Alzheimer's? Nakakaawa naman. Nakakaawa. Ang tatay niya, ang dakilang Don Ricardo, ay tinatawag na
Nakakaawa sa internet. Ito ay isang PR disaster. Kung malalaman ng mga stockholders na ang chairman nila ay gumagala sa palengke na parang pulubi, babagsak ang presyo ng kumpanya. At mas malala, baka gamitin ito ng mga kalaban para patunayang wala na sa katinuan ang ama niya. Pero may isa pang bagay na bumabagabag kay Jason. Tiningnan niya ang kahera, si Teresa, ang babaeng nagbayad para sa ama niya. Sino ka? Bulong ni Jason ang kanyang isip ay agad na lumipad sa pinakamadilim na konklusyon. Isa ka bang sindikato? Ginagamit mo ba ang tatay ko para perahan kami? Para kay Jason, walang gumagawa ng kabutihan nang walang kapalit. Kung tinulungan ng babaeng ito ang tatay niya, siguradong may plano ito. Siguradong nalaman nitong mayaman ng matanda at ngayon ay kinikidnap ito ng Pino. Pinindot ni Jason ang intercom sa kanyang mesa. Ang tunog nito ay umaling-awngaw sa tahimik na opisina. Chief of Security, now! Utos ni Jason. Ilang sandali pa pumasok ang isang lalaking malaki ang katawan na kasuot ng itim na suit. Sir, iniharap ni Jason ang tablet sa kanya. Hanapin mo ang grocery store na ito. Hanapin mo ang babaeng yan. At hanapin mo ang tatay ko. Mabilis na utos ni Jason. Ang kanyang boses ay matigas, walang bahid ng pag-aalala para sa ama, kundi puro proteksyon sa yaman. Huwag kang gagawa ng eksena. Gusto kong malaman kung saan siya nakatira at kung anong ginagawa nila sa tatay ko. Kapag nahanap mo sila, tawagan mo ako agad. Ako mismo ang pupunta. Masusunod, sir. Nang umalis ang security, tumayo si Jason at lumapit sa bintana kung saan tanaw ang buong lungsod. Uminom siya ng whiskey mula sa basong kristal. Akala mo, makakatakas ka sa akin, Papa. Bulong niya sa salamin. At ikaw, babae, kung sino ka man, magsisisi kang nakilala mo ang pamilya namin. Ang bagyo ay hindi na lang basta banta ng ulan. Ito ay paparating na dala ang hangin ng paghihiganti at maling akala. At ang sentro nito ay papunta diretso sa maliit at marupok na bahay ni na Teresa. Habang nagkukumpuni ng gripo si Ricardo sa bahay ni na Teresa, hindi niya alam na ang kanyang tunay na mundo ay hahabulin siya. At ang dalawang mundong pilit niyang pinaghihiwalay ay malapit ng magbanggaan sa pinakamarahas na paraan. Ang langit sa ibabaw ng Barangay San Roque ay kasing itim ng budhi ng taong paparating. Ang ulan ay nagsisimula nang pumatak malalaki at mabibigat na parang mga bato na ibinabato ng langit sa bubong na yero ng mga bahay. Sa loob ng maliit na apartment ni Teresa, ang katahimikan ay panandalian lamang. Kadarating lang ni Teresa galing sa trabaho. Pagod na pagod ang kanyang katawan, ngunit may dala siyang kapirasong pag-asa. Nakahiram siya ng cash advance sa manager niyang si Mr. Santos kapalit ng overtime sa susunod na 2 linggo. Sapat na ito para sa renta. Tay Nico, may pambayad na tayo. Bungad ni Teresa, pilit na pinasasigla ang boses habang inaalis ang kanyang basang sapatos. Mababayaran na natin si Aling Bebang. Gumiti si Ricardo mula sa kanyang pwesto sa sahig kung saan tinutulungan niya si Nico sa assignment nito sa math. Sa loob ng ilang araw, nasanay na siya sa buhay dito. Ang higaan niya ay manipis na banig, ang pagkain ay simple, ngunit ang init ng pamilyang ito ay bumubuhay sa kanyang namatay na puso. Ngunit bago pa man makasagot si Nico, biglang bumukas ang pinto ng marahas. Ang kandado ay halos matanggal sa lakas ng pagkakabukas at ang pinto ay tumama sa dingding, lumilikha ng isang malakas na dagundong na nagpayanig sa buong kwarto. Sa may pintuan nakatayo si Aling Bebang, basang-basa sa ulan, at sa likod niya nakapayong ng isang makulay na designer umbrella ay walang iba kundi si Vanessa. Nakasuot si Vanessa ng puting jumpsuit na halatang hindi bagay sa maputik na eskinita. Nakatakip ang ilong niya ng panyo na parang nandidiri siya sa hangin na nilalanghap niya. Well. Panimula ni Vanessa, ang boses ay puno ng lason.
Look who's playing happy family. Tumayo si Teresa, ang kaba ay agad na bumara sa kanyang lalamunan. Ma'am Vanessa, Aling Bebang, may pera na po ako. Magbabayad na po ako ngayon. Dumukot si Teresa sa kanyang bulsa at inilabas ang mga nilukot na papel na pera. Inabot niya ito kay Aling Bebang, ngunit hindi ito kinuha ni Aling Bebang. Tumingin lang ito kay Vanessa, naghihintay ng utos. Tumawa si Vanessa ng mahina, isang tawa na walang halong saya. Humakbang siya papasok, ang kanyang heels ay lumilikha ng matunog na ingay sa sementadong sahig. Sa tingin mo ba, kailangan ko ng barya mo? Tanong ni Vanessa habang tinitingnan ng pera sa kamay ni Teresa na parang basahan. I don't need your money, Teresa. I own this building. I own your debt. And I own your miserable little life right now. Nilapitan ni Vanessa ang mesa kung saan naroon ang mga libro ni Nico. Gamit ang dulo ng kanyang daliri, itinulak niya ang isang stack ng mga libro. Nahulog ang mga ito sa sahig, kumalat ang mga pahina. Ma'am, huwag po, pigil ni Teresa, humarang sa harap ni Nico at Ricardo. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Dahil ba sa viral video, ma'am, nagtatrabaho lang ako. Dahil sa video, ulit ni Vanessa, ang mata ay nalilisik. You humiliated me. Dahil sa pagpapabida-bida mo, ako ang naging masama sa social media. Everyone is bashing me because I refuse to help this. Tinuro niya si Ricardo. This disgusting old man. Tumingin si Vanessa kay Ricardo. Ang galit sa mukha nito ay sumabog. At ikaw, sigaw ni Vanessa kay Ricardo. Ang kapal ng mukha mong tumira dito. Palamunin, parasite. You're ruining everything. Humakbang si Ricardo, pasulong ang kanyang kamao ay nakakuyom sa gilid. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin na kaya niyang bilhin ang pagkatao ni Vanessa ng 1,000,000 beses. Pero pinigilan siya ni Teresa. Hinawakan siya nito sa braso. Tay, wag na po. Ako na po ang bahala. Bulong ni Teresa. Humarap siya ulit kay Vanessa. Ma'am, aalis na lang po kami kung gusto niyo. Pero bigyan niyo kami ng palugit kahit bukas lang. Umuulan po. May matanda at bata akong kasama. Ngumisi si Vanessa. Isang ngising demonyo. Aling Bebang. Utos ni Vanessa, hindi inaalis ang tingin kay Teresa. Ilabas lahat ng gamit nila. Now. Ma'am, parang awa niyo na. Sigaw ni Teresa habang nagsimulang hakutin ni Aling Bebang ang mga damit mula sa sampayan. Get out! Sigaw ni Vanessa. Kinuha niya ang isang paso ng halaman. Sa may bintana, isang halamang inaalagaan ng yumaong nanay ni Teresa at ibinalibag ito sa labas. Narinig ang tunog ng nababasag na paso sa semento. Ang tunog ng pagkawasak ay tumagos sa puso ni Teresa. Hindi ba? Sigaw ni Nico, akmang susugurin si Vanessa. Huwag niyo kaming bastusin. Nico, tama na. Awat ni Teresa, niyakap ang kapatid. Alam niyang kung sasaktan ni Nico si Vanessa, hulungan ang bagsak ng kapatid niya. Iyon ang gustong mangyari ni Vanessa. Naging mabilis ang mga pangyayari. Si Aling Bebang at 2 pang lalaking tauhan ay pumasok at nagsimulang maghakot. Ang mga damit, ang mga libro, ang maliit na TV, ang mga plato, lahat ay inilabas at itinambak sa gitna ng ulan. Walang nagawa sina Teresa, Nico at Ricardo, kundi panoorin ang kanilang munting mundo na winawasak. Kinuha ni Vanessa ang isang picture frame mula sa ibabaw ng cabinet. Ito ang litrato ng buong pamilya ni Teresa noong buhay pa ang mga magulang nila. Ito na lang ang kaisa-isang maayos na litrato nila. Oops, sabi ni Vanessa at binitawan ang frame. Bumagsak ito sa sahig, nabasag ang salamin. Ang litrato ay nayupi sa ilalim ng takong ng sapatos ni Vanessa nang apakan niya ito palabas ng pinto. Oops again, sabi ni Vanessa, nakangiti ng matamis. You have 5 minutes to leave my property before I call the police for trespassing. Tumalikod si Vanessa at lumabas, binubuksan ng kanyang payong. Iniwan niya ang pinto na nakabukas, hinahayaan ng ulan at hangin na pumasok sa loob ng bahay. Naiwan silang 3 sa gitna ng nagkalat na gamit at nabasag na salamin. Dahan-dahang lumuhod si Teresa at pinulot ang litrato.
Ang salamin ay bumaon sa kanyang daliri at tumulo ang dugo, humahalo sa kanyang mga luha. Ang mukha ng kanyang ina sa litrato ay may mantsa na ng putik galing sa sapatos ni Vanessa. Ate, humagulgol si Nico, niyakap ang kapatid. Lalabanan ko sila ate, papatayin ko sila. Wag Nico. Iyak ni Teresa, yakap-yakap ang kapatid at ang litrato. Huwag tayong maging katulad nila. Diyos na ang bahala sa kanila. Diyos na ang bahala. Sa sulok nakatayo si Don Ricardo. Basa ang laylayan ng kanyang shorts dahil sa ulan na pumapasok. Ang kanyang mukha ay hindi mababakas ng luha, kundi ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Nakita niya ang dugo sa kamay ni Teresa. Nakita niya ang apak sa mukha ng ina nito. Nakita niya ang kawalan ng dignidad na ginawa sa kanila. Ang kamay ni Ricardo ay dahan-dahang dumukot sa loob ng kanyang kamisa de chino sa isang tago at maliit na bulsa na tinahi niya mismo bago siya umalis ng mansyon. Nandoon ang isang maliit na papel, ang numero ng kanyang chief of security. Tumingin siya kay Vanessa na naglalakad palayo sa ulan, tumatawa habang kausap si Aling Bebang. Magbayad ka, bulong ni Ricardo sa hangin. Ang kanyang boses ay malamig matalim at puno ng kapangyarihan. Isinusumpa ko sa pangalan ng aking ama, babayaran mo ang bawat patak ng luha ng batang ito ng 1,000,000 piso. Nilapitan ni Ricardo si Teresa at Nico. Lumuhod siya at niyakap ang magkapatid. Tahan na, sabi ni Ricardo. Ang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa pagiging ama. Huwag kayong mag-alala. Hindi ito ang katapusan. Magsisimula pa lang tayo. Sa labas ang kulog ay gumuhit sa langit, nagbabadya ng isang mas malakas na bagyo. Ngunit ang bagyong ito ay hindi na galing sa kalikasan. Ito ay galing sa isang amang nagising mula sa pagkakahimbing handang sunugin ang mundo para protektahan ang mga taong nagturo sa kanya kung paano muling magmahal. Maagang sumikat ang araw matapos ang bagyo, ngunit hindi nito nagawang patuyuin ang putik sa kalsada ng Barangay San Roque at lalong hindi nito naalis ang bigat sa dibdib ni Teresa. Nakaupo siya sa labas ng kanilang dating apartment, binabantayan ang kakarampot na gamit na nailigtas nila kagabi. Si Nico ay natutulog pa sa ibabaw ng mga karton yakap ang kanyang backpack habang si Lolo Carding ay umalis muna saglit upang bumili ng mainit na kape sa kanto. Habang nagtutupi si Teresa ng basang kumot, isang makintab na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumasok sa masikip na eskinita. Ang kintab ng sedan ay sumasalamin sa mga yero at sampayan ng mga bahay isang dayuhan sa lugar ng mahihirap. Huminto ang sasakyan sa tapat mismo ni Teresa. Bumukas ang pinto ng driver at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng dark glasses at mamahaling polo shirt. Ang sapatos nitong katad ay lumapat sa maputik na lupa at agad na kumunot ang noo ng lalaki dahil sa pandidiri. Si Jason, hindi siya kilala ni Teresa, ngunit alam ng dalaga na ang ganitong klaseng tao ay hindi napapadpad sa lugar nila para makipagkaibigan. Tinanggal ni Jason ang kanyang salamin. Tinitigan niya si Teresa mula ulo hanggang paa. Ang gusgusin nitong damit ang namamagang mata, ang mga sugat sa kamay. Sa isip ni Jason, kumpirmado ang hinala niya ito, ang babaeng nambibiktima sa ama niya. Isang desperadang babae na gagawin ang lahat para sa pera. Ikaw ba si Teresa? Tanong ni Jason. Walang galang, walang po o opo. Ang tono niya ay parang kumakausap sa isang kriminal. Tumayo si Teresa, pinagpag ang kanyang pantalon. Ako nga po. Sino po sila? Hindi na mahalaga kung sino ako. Sagot ni Jason, humahakbang palapit habang iniiwasan ang mga talsik ng putik. Ang mahalaga ay alam ko kung sino ka at kung ano ang ginagawa mo. Kumabog ang dibdib ni Teresa. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam ko na tinatago mo ang tatay ko. Diretsahan at matigas na, sabi ni Jason. Ang matandang lalaki.
Si Ricardo Diallo. Saan mo siya dinala? Natigilan si Teresa. Ricardo Diallo. Ang kilala niya lang ay si Lolo Carding, ang matandang walang matuluyan na inampon nila. Wala pong Ricardo dito? Sagot ni Teresa ng mahinahon. Ang kasama namin ay si Lolo Carding. Wala siyang pamilya. Iniwan siya ng mga anak niya. Tumawa si Jason ng mapakla. Ang tawa ay maikli at puno ng panguuyam. Lolo Carding, iyan ba ang drama niya ngayon? Umiling si Jason. Makinig ka, miss. Ang lalaking yon ay hindi pulubi. Siya ang may-ari ng Diamond Estates. Bilyonaryo siya. At ikaw, alam kong alam mo yon. Kaya mo siya kinupkop, di ba? Para perahan. Nanlaki ang mga mata ni Teresa. Bilyonaryo. Si Lolo Carding na butas ang bulsa. Si Lolo Carding na umiyak dahil sa tuyo. Hindi siya makapaniwala. Pero sa tono ng lalaking ito, parang totoo ang sinasabi niya. At kung totoo man bakit siya nandito, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Matatag na sagot ni Teresa. Tinulungan ko siya dahil gutom siya. Dahil tao siya. Wala akong hinihinging kapalit. Huwag ka nang magmaang-maangan. Putol ni Jason. Dumukot siya sa loob ng kanyang coat at inilabas ang isang makapal na envelope. Alam ko ang mga katulad mo. Lahat may presyo. Sabihin mo magkano ang kailangan mo para layuan ang tatay ko at sabihin sa lahat na may sakit siya sa utak. Inihagis ni Jason ang envelope kay Teresa. Tumama ito sa dibdib ng dalaga bago nahulog sa putikan. Bumukas ang bibig ng envelope at sumilip ang laman nito mga bungkos ng lilang pera. 1,000 piso nakatali sa makakapal na bigkis. Mas maraming pera ito kaysa sa kikitain ni Teresa sa buong buhay niya. 1,000,000! Sabi ni Jason nakangisi. Kunin mo yan. Bayad na ang kabutihan mo. Umalis ka na sa buhay namin at huwag ka nang magpapakita kahit kailan. Tiningnan ni Teresa ang pera sa putikan. Ito ang sagot sa lahat ng problema nila. Pwede niyang bayaran ng renta. Pwede niyang pag-aralin si Nico sa magandang college. Pwede silang kumain ng masarap araw-araw. Dahan-dahang yumuko si Teresa. Pinagmasdan siya ni Jason ng may tagumpay sa mukha. Sabi ko na nga ba, isip ni Jason. Lahat ng mahirap mukhang pera. Pinulot ni Teresa ang envelope. Pinagpag niya ang putik dito. Pagkatapos tumayo siya ng tuwid at tinitigan si Jason sa mata. Sa sandaling iyon, nakita ni Jason ang isang bagay na hindi niya inaasahan, hindi kasakiman, kundi galit. Isang marangal na galit. Inihagis pabalik ni Teresa ang envelope sa mukha ni Jason. Ang mga pera ay nagkalat sa hangin bago bumagsak sa maruming lupa sa paanan ng binata. Kunin mo ang pera mo. Nanginginig ang boses ni Teresa, hindi sa takot, kundi sa gigil. Hindi nabibili ang pagkatao namin. Kung totoo ngang tatay mo si Lolo Carding, naaawa ako sa kanya. Dahil nagpalaki siya ng isang anak na ang tingin sa tao ay presyo lang. Namula ang mukha ni Jason. Ang kanyang ego ay nasugatan. Wala pang humindi sa kanya ng ganito. Ang tapang mo ah. Bulong ni Jason humahakbang palapit kay Teresa na parang mananakit. Wala kang karapatang tanggihan ako. Alam mo ba kung sino ang binabangga mo? Kaya kitang ipakulong. Kaya kong sirain ang buhay ng kapatid mo. Subukan mo. Sigaw ni Teresa. Wala kaming ginagawang masama. Mahirap kami, oo. Pero hindi kami magnanakaw. At lalong hindi kami katulad mo na bulok ang ugali. Akmang hahawakan ni Jason si Teresa sa braso nang biglang may nagsalita mula sa likuran. Bitawan mo siya. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay may lamig na nagpatayo ng balahibo ni Jason. Pamilyar na pamilyar ang boses na yon. Lumingon si Jason. Sa dulo ng eskinita, nakatayo si Don Ricardo. Suot pa rin niya ang kamisa de chino at sa kamay niya ay may dalang supot ng pandesal at kape. Pero ang tindig niya ay hindi na tindig ng isang lolo. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang likod ay matigas at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Papa! Nauutal na sambit ni Jason. Ang tapang niya kanina ay biglang naglaho. Naglakad si Ricardo palapit. Bawat hakbang ay mabigat.
Nilampasan niya si Teresa at tumayo sa harap ng kanyang anak. Tiningnan niya ang nagkalat na pera sa putikan. Tiningnan niya si Teresa na nanginginig sa takot at galit. At tiningnan niya si Jason. Paniloloko ka ng babaeng to. Depensa agad ni Jason, tinuturo si Teresa. Kinidnap ka niya. Binabayaran ko lang siya para palayain ka. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Jason. Ang ulo ng binata ay pumaling sa lakas ng pagkakasampal. Namula agad ang pisngi nito. Napahawak si Jason sa kanyang mukha, gulat na gulat. Sa buong buhay niya, hindi siya nasaktan ng kanyang ama. Huwag mong dungisan ang babaeng ito ng madumi mong isip, madiing sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay may diin. Ang babaeng ito ang nagbigay sa akin ng pagkain noong gutom ako habang ikaw nagpapakasa sa sayaman na ako ang naghirap. Ang babaeng ito ang nagpatuloy sa akin nung wala akong matuluyan habang ikaw nagpaplano kung paano ako idedeklarang baliw. Para sa kumpanya lang naman. Para sa kumpanya o para sa sarili mo. Putol ni Ricardo. Nakita ko ang lahat, Jason. Narinig ko ang lahat. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang mga taong mas mababa sa'yo. At nakita ko, tinuro niya si Teresa, kung paano ang isang taong walang-wala ay mas mayaman pa ang puso kaysa sa'yo. Lumapit si Ricardo kay Teresa. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga na puno pa ng galos. Teresa, patawarin mo ako, sabi ni Ricardo ng malumanay. Nagsinungaling ako sa'yo. Ako nga si Ricardo Diallo. Pero ang lahat ng pinakita ko sa'yo, ang pasasalamat ko, ang pagtingin ko sa'yo bilang anak, lahat yon totoo. Napaluha si Teresa. Ang daming emosyon ang sabay-sabay na naramdaman niya, gulat, tampo, saya at lito. Humarap muli si Ricardo kay Jason. Jason, pulutin mo ang pera mo, utos ni Ricardo. At umalis ka na. Sa Lunes magkita tayo sa opisina. May mga pagbabago tayong gagawin. Malalaking pagbabago. Walang nagawa si Jason. Ang autoridad ng kanyang ama ay bumalik ng buo. Nanginginig ang kamay na pinulot niya ang envelope sa putikan. Pumasok siya sa kanyang kotse nang hindi na muling tumingin kay Teresa. Ang makina ng sasakyan ay umugong at mabilis na umalis. Iniwan ang usok at ang katotohanang nabunyag na. Naiwan si Ricardo at Teresa sa gitna ng eskinita. Tay, Sir Ricardo? Hindi alam ni Teresa kung ano ang itatawag. Tay na lang ang ngiti ni Ricardo. Dahil simula ngayon kayo na ni Nico ang tunay kong pamilya. Ang hangin sa loob ng opisina ng manager sa Freshmart ay malamig, ngunit ang pawis sa noo ni Teresa ay hindi tumitigil sa pagtulo. Nakaupo siya sa harap ng mesa ni Mr. Santos. Ang manager ay hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Ang mga mata nito ay nakapako sa kapirasong papel na hawak ng nanginginig nitong mga kamay. Pasensya na talaga, Teresa. Basag ang boses ni Mr. Santos. Alam kong isa ka sa pinakamagaling naming empleyado. Alam kong kailangan na kailangan mo ang trabahong ito para sa kapatid mo. Pero, huminga ng malalim ang manager, tila nahihirapang bigkasin ang susunod na mga salita. Pero tumawag ang head office. Nagbanta ang pamilya ni Ma'am Vanessa na ipapa-boycott ang buong chain kung mananatili ka pa dito. Sinabi nila na bastos ka raw sa customer at gumagawa ng eskandalo. Nanikip ang dibdib ni Teresa. Ang katotohanan ay binaliktad. Siya ang tinapunan ng tinapay. Siya ang hiniya sa live video. Pero sa laban ng mahirap at mayaman ang katotohanan ay madalas na natatalo ng impluensya. Sir, wala po ba talagang magagawa? Pakiusap ni Teresa, ang boses ay halos pabulong na. Kahit ilipat niyo na lang po ako sa bodega. Kahit tagabuhat, huwag lang po akong mawalan ng trabaho ngayon. May sakit po ang kasama ko sa bahay, nag-aaral pa ang kapatid ko. Umiling si Mr. Santos ng marahan. Inabot niya ang isang puting sobre. Ito ang huling sweldo mo. Dinagdagan ko na ng konti, galing sa sarili kong bulsa. Pero yun lang ang kaya ko. Kailangan mo nang umalis ngayon din.
Tinanggap ni Teresa ang sobre. Ang bigat nito ay wala sa laman, kundi sa kawalan ng laman. Ito na ang katapusan. Lumabas siya ng grocery store na parang isang estranghero. Ang pamilyar na tunog ng mga barcode scanner, ang amoy ng sariwang prutas, ang ingay ng mga namimili. Lahat ng ito ay biglang naging malayo sa kanya. Tinanggal niya ang kanyang ID at iniwan ito sa guardhouse. Kasabay ng pag-alis niya ng uniforme, pakiramdam niya ay hinubaran din siya ng dignidad. Naglakad siya pauwi sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Ang init ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit ang kalamnan niya ay nanlalamig sa takot. Paano niya sasabihin kay Nico? Paano niya sasabihin kay Lolo Carding na wala na silang kakainin bukas? Pagdating niya sa tapat ng kanilang apartment, napansin niya agad ang kakaibang katahimikan. Bukas ang pinto, pero walang ingay mula sa loob. Walang amoy ng sinaing o kape. Tawag ni Teresa habang pumapasok. Nico, nandito na ako. Walang sumagot. Pumasok siya sa loob. Malinis ang bahay. Ang mga gamit na nagkalat kagabi dahil sa pagwawala ni Vanessa ay nakaayos na. Ang sahig ay nawalis na. Ang mga libro ni Nico ay nakasalansan ng maayos sa mesa. Pero wala si Lolo Carding. Ang banig na hinihigaan ng matanda ay nakatupi ng maayos sa isang sulok. Ang unan ay nandoon pa, pero ang kamisa de chino na lagi nitong suot ay wala na. Ang supot ng gamot nito ay wala na rin. Lumapit si Teresa sa mesa. May isang piraso ng papel na nakapatong doon, tinagiliran ng isang baso para hindi liparin ng hangin. Kinuha niya ito. Ang sulat kamay ay garalgal at medyo nanginginig sulat ng isang matandang kamay. Teresa at Nico, patawarin niyo ako. Narinig ko ang usapan niyo kagabi. Alam kong pabigat lang ako. Dahil sa akin nawalan kayo ng bahay. Dahil sa akin inaway kayo ng anak ko. Hindi ko kayang makita kayong nahihirapan dahil sa isang matandang tulad ko. Aalis na muna ako. Huwag niyo akong hanapin. Babalik ako kapag kaya ko na kayong tulungan. Salamat sa pagpapadama sa akin na tao ako. Lolo Carding, napaupo si Teresa sa sahig. Ang papel ay nalukot sa kanyang mahigpit na hawak. Umalis siya. Iniwan na sila ni Lolo Carding. Sa isip ni Teresa ang dahilan ay malinaw na takot ang matanda kay Jason. Natakot ito na baka balikan sila at saktan si Nico. Kaya pinili nitong lumayo para protektahan sila. Hikbi ni Teresa. Ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa sementadong sahig. Hindi ka naman pabigat eh. Ikaw na lang ang pamilya namin. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay mas masakit kaysa sa gutom. Nawalan siya ng trabaho. At ngayon, nawalan siya ng taong tinuring niyang ama. Biglang dumilim ang paligid sa pintuan. May tao. Agad na pinunasan ni Teresa ang kanyang mga luha at tumayo. Umaasa siyang si Lolo Carding ang bumalik. O baka si Nico galing eskwela. Pero hindi. Si Aling Bebang ang nakatayo doon, may hawak na isang clipboard at isang makintab na imbitasyon na kulay ginto at itim. "Oh, bakit umiiyak ka dyan?" Mataray na tanong ni Aling Bebang, hindi man lang nagpakita ng awa. "Wala na ang lolo mo. Mabuti naman. Bawas palamunin." "Anong kailangan niyo, Aling Bebang?" Matigas na tanong ni Teresa. "Wala pa akong pambayad sa danyos na hinihingi niyo. Pero aalis na kami bukas. Pangako." "Hindi na yun ang pinapunta ko dito," sabi ng katiwala. Inabot niya ang gintong imbitasyon kay Teresa. Galing kay Ma'am Vanessa. May malaking party siya bukas ng gabi. Grand welcome party para sa mga investors at partners ng kumpanya nila. Kulang daw sila ng servers at cleaners. Tiningnan ni Teresa ang imbitasyon. Ang papel ay makapal at amoy mamahalin. "Bakit ako?" Dahil sabi ni Ma'am Vanessa, kung gusto mo daw na burahin ang utang mo sa kanya ang nasirang paso ang dumi sa hallway, ang emotional stress niya kailangan mong magtrabaho sa party niya. Libreng serbisyo. Maghugas ka ng pinggan magsilbi sa mga bisita. Pagkatapos noon, quits na kayo.
pwede ka nang umalis ng walang kaso. Alam ni Teresa na patibong ito. Gusto lang siyang hiyain ni Vanessa. Gusto nitong ipakita sa mga mayayamang kaibigan nito na ang babaeng lumaban sa kanya ay ngayon ay naguhugas ng pinggan niya. Pero anong magagawa niya? Wala siyang trabaho, wala siyang pera. Ayaw niyang magkaroon ng kaso sa barangay o pulis dahil baka maapektuhan ang scholarship ni Nico. Kinuha ni Teresa ang imbitasyon. Ang gilid ng papel ay matalim sa kanyang daliri. Sige, sabi ni Teresa, ang boses ay walang emosyon. Pupunta ako. Gagawin ko ang trabaho. Pero siguraduhin niyong pagkatapos nito, lubayan niyo na kami. Ngumisi si Aling Bebang. Mabuti naman at marunong kang lumugar. Bukas 6:00 ng gabi. Huwag kang malilate at magsuot ka ng maayos na uniform. Bawal ang dugyot sa party ni Ma'am. Umalis si Aling Bebang, iniwan si Teresa sa gitna ng walang laman na bahay. Humiga si Teresa sa banig na iniwan ni Lolo Carding. Niyakap niya ang unan na amoy katingko at luma. Nasaan ka na, Tay? Bulong niya sa kisame. Sana ligtas ka. Sana kumakain ka. Hindi alam ni Teresa na sa mga oras na yon si Don Ricardo ay hindi naglalakad sa kalsada bilang isang pulubi. Nasa loob siya ng isang private office sa pinakamataas na palapag ng isang gusali, nakaharap sa salamin, habang ang kanyang personal barber ay inaahitan siya ng balbas. Ang kanyang kamisa de chino ay pinalitan na ng isang pasadyang Italian suit. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng lungkot sa sulat ngayon ay nag-aapoy sa determinasyon. Hawak ni Ricardo ang parehong gintong imbitasyon na natanggap ni Teresa. Nakasulat sa pangalan ng bisita, Chairman Ricardo Diallo. Handa na ba ang sasakyan, Chief? Tanong ni Ricardo sa kanyang security head. Opo, sir. Handa na rin po ang mga abogado at ang pulis. Tumingin si Ricardo sa sarili niya sa salamin. Ang Lolo Carding na mahina ay naglaho na. Ang Don Ricardo na bumangon mula sa lupa ay nagbabalik. Bukas, sabi ni Ricardo, bukas magbabayad silang lahat. Ang mansyon ng pamilya ni Vanessa sa isang eksklusibong nayon sa Makati ay nagliliwanag na parang isang bituin sa gitna ng kadiliman. Ang mga kristal na chandelier sa loob ay nagpapakita ng marangyang buhay habang ang amoy ng mamahaling alak at pagkain ay humahalo sa halimuyak ng mga sariwang bulaklak. Ang mga bisita, mga negosyante politiko at mga kilalang tao sa lipunan ay nagtatawanan habang hawak ang kanilang mga baso ng champagne. Sa isang sulok ng malawak na kusina, nakatayo si Teresa. Nakasuot siya ng puting uniforme ng isang serbidora. Ang kanyang mga kamay na may mga sugat pa mula sa pagkabasag ng litrato ng kanyang ina ay nakalubog ngayon sa malamig na tubig habang naghuhugas ng mga naglalakihang tumpok ng pinggan. Dalian mo riyan, Teresa. Singhal ni Aling Bebang na nakasuot din ng uniforme para mag-asikaso. Huwag kang magmabagal. Ang mga bisita ni Ma'am Vanessa ay hindi pwedeng maghintay. Hindi sumagot si Teresa. Itinuon niya ang kanyang pansin sa bawat plato. Ang kanyang likod ay sumasakit na sa pagkayuko at ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa tagal ng pagtayo. Pakiramdam niya ay isa siyang anino sa gitna ng lahat ng kinang na ito. Maya-maya pumasok si Vanessa sa kusina. Nakasuot ito ng isang makinang na pulang gown at suot ang kanyang pinakamahal na alahas. Hawak nito ang kanyang cellphone, mukhang nagli-livestream na naman para sa kanyang mga tagasunod sa internet. Hi everyone! Look who's here! Sabi ni Vanessa habang itinututok ang camera kay Teresa. Ang boses nito ay puno ng pang-uuyam. Ang ating sikat na viral cashier. Ngayon naguhugas na siya ng pinggan sa bahay ko. Si Karma is real, guys. Ang mga taong hindi marunong lumugar ay laging bumabagsak sa putikan. Tumawa si Vanessa ng malakas bago lumapit kay Teresa. Kinuha niya ang isang basong puno ng tubig at dahan-dahang itinigil sa ibabaw ng ulo ni Teresa. Oops,
Parang kailangan mo ng kaunting palamig, sabi ni Vanessa. Ibinuhos niya ang tubig. Naramdaman ni Teresa ang lamig na dumadaloy mula sa kanyang buhok, bumabasa sa kanyang uniforme hanggang sa pumatak ito sa sahig. Hindi gumalaw si Teresa. Nanatili siyang nakayuko. Ang luha sa kanyang mga mata ay pilit niyang pinigilan. Hindi niya bibigyan si Vanessa ng kasiyahan na makita siyang umiiyak sa harap ng kamera. Ayan, mas mukha ka ng basahang serbidora ngayon. Halakhak ni Vanessa bago lumabas ng kusina para batiin ang kanyang mga bisita. Eksaktong 8:00 ng gabi, ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas. Isang matangkad na lalaking naka-uniforme ang pumasok at inanunsyo ang pagdating ng pinakaimportanteng bisita sa gabi. Ang chairman ng Diamond Estates, Don Ricardo Diallo. Tumigil ang tawanan, tumigil ang musika, ang lahat ay lumingon sa pinto. Si Vanessa na umaasang makukuha ang atensyon ng bilyonaryo ay agad na nag-ayos ng kanyang buhok at lumapit ng may malawak na ngiti. Si Jason na nasa isang sulok ay biglang napatayo ng tuwid ang muka ay puno ng kaba. Pumasok ang isang lalaki na may tindig na parang isang leon. Nakasuot siya ng isang pasadyang itim na tuxedo na perpektong nakalapat sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng awtoridad. Ito ay si Don Ricardo. Wala na ang kupas na kamisa de chino. Wala na ang nanginginig na boses ng isang pulubi. Don Ricardo, isang malaking karangalan. Bati ni Vanessa akmang, hahalik sa pisngi nito. Salamat at pinaunlakan niyo ang aming imbitasyon. Ako po si Vanessa ang may-ari ng... Hindi siya pinansin ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay lumilibot sa buong mansyon na parang may hinahanap. Nasaan ang kusina? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malalim at malamig na nagpatahimik sa buong silid. Nalito si Vanessa. Ang kusina po. Bakit po, Don Ricardo? May kailangan po ba kayo? Pwede naming ipag-utos sa mga katulong. Gusto kong makita ang kusina. Ulit ni Ricardo sa pagkakataong ito ay mas madiin. Mabilis na lumakad si Ricardo patungo sa direksyon ng kusina, sinusundan ng kanyang mga bodyguard at ng mga nagtatakang bisita. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang babaeng basang-basa. Ang buhok, nakaharap sa tumpok ng pinggan at pilit na pinupunasan ang kanyang muka gamit ang basang braso. Teresa. Ang pagbigkas ni Ricardo sa pangalan ng dalaga ay puno ng pait at pagmamahal. Dahan-dahang lumingon si Teresa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang plato sa kanyang kamay ay muntik ng mahulog sa gulat. Lolo Carding, bulong ni Teresa. Lumapit si Ricardo. Hindi niya alintana ang tubig sa uniforme ni Teresa. Hinawakan niya ang mga kamay ng dalaga, ang mga kamay na nagbigay sa kanya ng tinapay, ang mga kamay na naglinis ng kanyang sugat, ang mga kamay na ngayon ay namumula sa sabon at lamig. Patawad anak, sabi ni Ricardo. Patawad dahil hinayaan kong maranasan mo ito. Humarap si Ricardo sa mga tao, lalo na kay Vanessa, na ngayon ay putlang-putla at nanginginig ang mga labi. Ito ba ang sinasabi mong party, Vanessa? Tanong ni Ricardo habang tinititigan ng babae. Ang pagmalupitan ng babaeng ito sa sarili mong pamamahay. Don Ricardo, hindi ko po alam. Ang akala ko po ay isa lang siyang... Hindi maituloy ni Vanessa ang kanyang sasabihin. Ang akala mo ay isa lang siyang mahirap na walang kakayahan. Ang akala mo ay wala siyang tagapagtanggol. Lumapit si Ricardo kay Vanessa. Ang babaeng ito ay nagpakain sa akin noong wala akong pera. Tinanggap niya ako sa bahay niya noong itinaboy ako ng sarili kong anak. At ikaw, tinapon mo ang pagkain niya. Pinatalsik mo siya sa trabaho. At ngayon, ginawa mo siyang katulong sa party mo. Kinuha ni Ricardo ang kanyang telepono at may tinawagan. Chief, ituloy ang plano. Ngayon din. Sa loob ng ilang minuto, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit
ang mga abogado ni Ricardo. "Vanessa," sabi ni Ricardo nang may malamig na ngiti. "Binili ko na ang building ng grocery store kung saan mo pinatanggal si Teresa kaninang umaga. Binili ko na rin ang utang ng pamilya mo sa bangko. At ang mansyong ito, ang lupang kinatatayuan nito, ay pag-aari ng Diamond Estates. At dahil sa paglabag mo sa karapatang pantao at sa pang-aabuso sa empleyado, ipinapawalang bisa ko ang inyong kontrata. Mayroon kayong 24 na oras para lisanin ang mansyong ito." Nagkaroon ng bulungan sa mga bisita. Si Vanessa ay napasandal sa pader, ang kanyang mukha ay puno ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang cellphone na kanina ay ginagamit niya para hiyain si Teresa ay nahulog sa sahig. Ang live stream ay bukas pa rin at libo-libong tao ang nakakita sa kanyang pagbagsak. Tumingin si Ricardo kay Jason na nagtatago sa likod ng mga bisita. "At ikaw, Jason," sabi ni Ricardo, "inaalis na kita sa posisyon mo bilang board member. Hindi ka na bahagi ng Diamond Estates. Mag-aral ka munang maging tao bago ka humawak ng pera." Hinubad ni Ricardo ang kanyang tuxedo at isinuot ito sa balikat ni Teresa upang takpan ang basang uniforme nito. "Halina, Teresa," yaya ni Ricardo. "Si Nico ay naghihintay na sa bagong bahay niyo. Hindi na kayo muling babalik sa eskinita. At ikaw," tiningnan niya si Teresa ng may paghanga, "ikaw ang magiging bagong pinuno ng aking foundation. Dahil ikaw lang ang nakakaalam kung ano ang tunay na halaga ng bawat sentimo." Lumakad si Ricardo at Teresa palabas ng mansyon. Ang mga bisita ay tumabi upang bigyan sila ng daan. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng mahinang hikbi ni Vanessa na nakaupo na sa sahig na wala ang lahat ng kanyang kinang. Sa labas, ang sasakyan ni Ricardo ay naghihintay. Habang pasakay sila, tumingin si Teresa sa mansyon sa huling pagkakataon. Napagtanto niya na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa taas ng gusali o sa kinang ng alahas, kundi sa tibay ng puso sa gitna ng pagsubok. "Salamat po, Tay," bulong ni Teresa. "Salamat sa iyo, anak," sagot ni Ricardo. "Dahil sa iyo muli kong nahanap ang aking sarili." Ang sasakyan ay dahan-dahang umalis, iniwan ng kadiliman at patungo sa isang bagong umaga na puno ng pag-asa. 1 taon ang mabilis na lumipas mula ng gabing iyon sa mansyon sa Makati. Ang sikat ng araw sa umagang ito ay tila may dalang kakaibang sigla habang tumatama sa salamin na dingding ng bagong opisina ng Dialogue Heart Foundation. Ang gusaling ito ay hindi lamang gawa sa semento at bakal. Ito ay simbolo ng pag-asa para sa mga taong madalas na hindi napapansin ng lipunan. Sa loob ng opisina, nakaupo si Teresa sa likod ng kanyang mesa. Wala na ang kanyang lumang uniforme ng kahera. Ngayon, nakasuot siya ng isang simpleng asul na blazer na nagpapakita ng kanyang profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling maamo at mapagpakumbaba tulad ng dati. "Ate, tapos na ang lahat ng dokumento para sa scholarship program sa susunod na buwan?" Ulat ni Nico habang inilalapag ang isang folder sa mesa. Si Nico ay hindi na ang payat at laging kabado na binatilyo. Ngayon, siya ay isang masiglang estudyante ng engineering sa isa sa pinakamagandang universidad sa bansa. Bukod sa kanyang pag-aaral, tumutulong din siya sa pundasyon bilang isang intern, nais na ibalik sa iba ang kabutihang natanggap nila. "Salamat, Nico. Siguraduhin nating ang mga mapipili ay ang mga talagang nangangailangan, yung mga katulad nating nagsimula sa wala," sagot ni Teresa ng may ngiti. Eksaktong 10:00 ng umaga, bumukas ang pinto at pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang hakbang ay magaan at ang kanyang mukha ay mas malusog kumpara noong nakaraang taon. Hawak niya ang isang maliit na supot ng mainit na pandesal. "Tay, napadalaw kayo," bati ni Teresa, sabay tayo para magmano sa matanda. "Naisipan ko lang na dumaan bago tayo pumunta sa ating susunod na proyekto," sabi ni Ricardo habang inilalagay ang pandesal sa mesa.
Hindi pwedeng magtrabaho nang walang laman ang sikmura. Nagkaroon ng masayang tawanan sa loob ng silid. Para sa kanila, ang simpleng tinapay na ito ay palaging paalala ng gabi kung kailan sila unang naghati ng pagkain sa gitna ng hirap. Bago ang kanilang nakatakdang paglalakbay, may isang huling bagay na kailangang gawin si Teresa. Nagpaalam muna siya kay Ricardo at nagtungo sa grocery store kung saan siya dating nagtatrabaho ang Fresh Mart sa Cascade Road. Ngunit hindi na ito ang lumang grocery na madilim at masikip. Sa ilalim ng pamamahala ng Diamond Estates, ang tindahan ay naging mas malinis, mas maayos at higit sa lahat, mas makatao ang pagtrato sa mga empleyado. Pagpasok ni Teresa agad siyang napahinto sa tapat ng kahera numero 4. May isang bagong kahera doon, isang babaeng mukhang pagod, ngunit pilit na nagtatrabaho ng maayos. At sa likod nito sa pila ng mga mamimili ay isang pamilyar na mukha. Si Vanessa, ngunit malayo na ang itsura nito sa huli nilang pagkikita. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas, ang kanyang designer gown, at ang kanyang hiningang puno ng pagmamataas. Nakasuot siya ng isang simpleng t-shirt at maong, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala sa kanyang paligid. Nang makarating si Vanessa sa counter, binilang niya ang kanyang mga barya. Kulang ang kanyang pera para sa isang lata ng gatas at isang pack ng biskwit. Nakita ni Teresa ang panginginig ng mga kamay ni Vanessa habang sinusubukang kalkulahin ang bawat sentimo. Pasensya na iwan ko na lang itong biskwit. Mahinang sabi ni Vanessa, ang boses ay puno ng kahihiyan. Hindi nakatiis si Teresa. Lumapit siya at iniabot ang kanyang sariling pera sa kahera. Ako na ang magbabayad ng kulang, sabi ni Teresa ng mahinahon. Napalingon si Vanessa. Nang makita niya si Teresa, ang kanyang buong katawan ay nanigas. Inasahan ni Vanessa na lilibakin siya ni Teresa na gagamitin ang pagkakataong ito upang maghiganti. Ngunit sa halip na galit, tanging kapayapaan ang nakita niya sa mga mata ng dating kahera. Teresa. Bulong ni Vanessa, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa inyo? Bakit mo pa ako tinutulungan? Hinawakan ni Teresa ang kamay ni Vanessa. Dahil ang pagtulong ay hindi dapat nakadepende sa kung sino ang tinutulungan mo, kundi sa kung sino ka bilang tao. Nagugutom ka, Vanessa. Kailangan mo ng pagkain. Iyon lang ang mahalaga. Humagulgol si Vanessa sa gitna ng grocery store. Sa pagkakataong ito, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pagsisisi. Patawarin mo ako, Teresa. Patawarin niyo ako, ni Lolo Carding. Nabulag ako ng yaman na hindi naman sa akin. Ngayon ko lang naintindihan kung gaano ako naging mahirap noong akala ko ay mayaman ako. Pinatawad ka na namin noon pa, Vanessa. Sagot ni Teresa. Sana ang karanasang ito ay magturo sa iyo na ang bawat tao, anuman ang suot nila, ay karapat-dapat sa respeto. Umalis si Teresa sa grocery store na may magaan na pakiramdam. Paglabas niya, naghihintay si Don Ricardo sa kanyang sasakyan. Nagtungo sila sa isang lugar na espesyal sa kanila, ang sementeryo, kung saan nakahimlay ang mga magulang ni na Teresa at Nico. Nag-alay sila ng mga bulaklak at nagdasal. Sa harap ng puntod ng kanyang ina, ipinakita ni Teresa ang naayos na litrato na dati ay tinapakan ni Vanessa. Ngayon, ang litratong iyon ay nasa loob na ng isang gintong frame. Nay, maayos na po kami, bulong ni Teresa sa hangin. May bago na po kaming pamilya na nag-aalaga sa amin. Tumingin si Ricardo sa magkapatid. Ang kanyang puso ay puno ng katuwaan. Ang kanyang anak na si Jason ay nasa isang malayo na bansa, ngayon nagtatrabaho bilang isang ordinaryong empleyado upang matutunan ng halaga ng bawat sentimo bago siya pahintulutang bumalik sa kumpanya. Ngunit si Ricardo ay hindi na nag-iisa. Nahanap niya ang tunay na kayamanan sa gitna ng isang ordinaryong grocery store. Habang palubog ang araw, naglakad ang tatlo pabalik sa sasakyan. Ang langit ay puno ng kulay ginto at rosas, isang pangako
ng isa pang magandang bukas. Tawag ni Teresa habang naglalakad sila. Ano pong susunod nating proyekto? Ngumiti si Ricardo, isang ngiti na mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Magtatayo tayo ng isang komunidad, Teresa. Isang lugar kung saan walang sino man ang itataboy dahil lang sa butas ang kanilang bulsa. Dahil tulad ng sinabi mo, ang bawat tao ay isang grasya. Ang kwento ni na Ricardo at Teresa ay hindi lamang tungkol sa pera o paghihiganti. Ito ay tungkol sa paglalakbay ng puso patungo sa katotohanan. Dahil sa dulo ng lahat, ang pinakamayamang tao ay hindi ang may pinakamalaking account sa bangko, kundi ang may pinakamalaking pagmamahal sa kanyang kapwa. Ang ilaw ng mga sasakyan ay nagsimulang magningning sa kalsada at sa gitna ng ingay ng lungsod, ang katahimikan ng kanilang pagkakaunawaan ay nanatiling pinakamagandang musika. Ang lahat ay nasa tamang lugar. Ang lahat ay ganap na.